ผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนรอกองเชียร์ Pangulo ng Basketball Federation ng Thailand may banta sa gilas, i-disqualify kapag hindi sumunod sa rule, pero POC President naniniwala na tayo pa rin ang mag-uuwi ng kampyonato sa SEA Games. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So isang linggo na lang ay magaganap na ang isa sa ating susubaybayang laban sa ating national team na Gilas Pilipinas dito sa Asia. Ito nga yung 33rd Southeast Asian Games o SEA Games. Isang multi-sports event na tayo lang naman ang hari ng basketball category. Yes, kinukonsidera tayong powerhouse team sa men's and women's basketball. Kaya nga hindi na tayo magtataka kung bakit halos lahat ng kupunan ay gusto tayong pabagsakin. At kung yung ibang kupunan ay idinadaan sa pagpapalakas ng lineup ang pagiging agresibong pagpapabagsak sa ating pambansang kupunan, yung iba naman ay idinadaan sa mismong rules, tulad na lamang ng malupit na balak ng host team na Thailand na ni isang beses ay di pa nakakatikim ng ginto sa larangan ng basketball at ni isang beses ay di pa nakakakuha ng panalo kontra sa ating national team. Kaya eto, kahit nga sa anong pamamaraan, marumi man o patas, ay gagawin nga ng mga Thai, matalo lamang tayo sa magiging tournament na ito. Bigla ang pinalitan ng mga Thai ang matagal ng rules sa basketball sa SEA Games, kung sana imbes na passport only ng bansang irerepresenta ng bawat malalaro ay tinake over nila ang rule ng FIBA na Hagop Rule. Dahilan kung bakit walang sino mang naturalized player ang makakalaro sa kanilang national team. Kumbaga all locals. Isang estratehiya na magpapahina ng ating national team at iba pang mga kupunan na gumagamit ng naturalized player tulad ng Cambodia at Indonesia. Try to imagine 48 years ay di binabago ang rules sa SEA Games. Biglang ginawa ito ng Thailand. Well, may plano talagang matindi. At since paiba-iba ang kanilang rules ay nagreklamo na tayo sa kanila. Pero tila hindi nagustuhan ng mga Thai ito at may babala ang mismong Pangulo ng kanilang Basketball Federation para sa Gilas. Ayon kay Nippon Kualit Mantion, Pangulo ng Basketball Association of Thailand, ang alituntunin sa 33rd SEA Games ay walang malalarong lumipat ng nasyonalidad ang pinapayagang maglaro sa programang ito, alinsunod sa mga alituntunin ng International Basketball Federation o FIBA na alam ng lahat ng bansa ayon sa technical na handbook. Ngunit ang Pilipinas daw na maraming lumipat na nasyonalidad ay naglalaro pa rin. Kung magmamatigas daw tayo ay madidisqualify tayo sa kompetisyon. Kung magpapadala daw tayo ng mga malalaro, dapat ay all Filipino. Medyo mabigat ang babalang ito para sa ating national team at sa SBP. Pero worry no more dahil nga may banat din dito ang mismo presidente ng Olympic Committee na si Sir Bambol Tolentino. Ayon dito, kahit anong gawin ng Thailand sa kanilang rules ay makukuha pa rin ng Gilas ang ginto na magiging malaking sampal sa kanila kapag nagkataon. Hindi sa takot tayong lumaro ng walang Justin Brownlee o Ange Kwame dahil nga kaya naman nating idumina ang SEA Games na yan using our local players. Pero yung bagay na ginagawa nilang panlilito at panggugulo sa isipan ng ating national team at sa SBP ay ang part na nakakainis, hindi ba? Tapos kapag magbibigay ng concern ay magre-response na parang tayo pa ang lilitaw na mali at walang alam sa mga rules. Anyway, tulad nga ng sabi ni Sir Tolentino ay kahit anong gawin ng Thailand ay sa atin pa rin mapupunta ang ginto. Abangan na lang natin sa mismong SEA Games.